Sagabal ba ang kayamanan para ang isang tao ay makatamo ng buhay na walang hanggan? Mabiyayang araw po sa inyo at welcome po dito sa Sunday Gospel Reflection ng Conversations with Father Jerome SVD. At ang ating pong ebanghelyo para ngayong October 10, 2021, ang 28th Sunday in Ordinary Time, ay hango sa Mark chapter 10, verse 17 to 27. Pakinggan po natin. Nang paalis na si Jesus, may isang lalaking tumakbo papunta sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Tinanong ng lalaki si Jesus, "Mabuting teacher, ano po ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sabi ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangaliwa. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling laban sa kapwa mo. Huwag kang mandadaya. Igalang mo ang tatay at nanay mo." Sabi ng lalaki, "Teacher, sinusunod ko na po lahat yan mula nung bata pa ako." Tinignan ni Jesus ang lalaki at buong pagmamahal niyang sinabi, "Kulang ka pa ng isa. Ibenta mo lahat ng property mo at ibigay mo sa mahihirap yung pinagbentahan. Kung gagawin mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Tapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nang marinig yon ng lalaki, sobra siyang nalungkot kasi napakayaman niya. Tumingin si Jesus sa mga disciples niya, saka sinabi, "Napakahirap talaga para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagulat ang mga disciples sa sinabi niya, pero sinabi uli ni Jesus sa kanila, "Mga anak ko, napakahirap talagang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makadaan ang camel sa butas ng karayom kaysa makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Sobrang na-shock ang mga disciples sa narinig nila. Sabi pa nila, "Kung ganun, sino po ang pwedeng maligtas?" Tiningnan sila ni Jesus sa kanya, sinabi, "Impossible to para sa mga tao, pero hindi sa Diyos. Kasi kayang gawin ng Diyos ang lahat." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sagabal ba ang kayamanan para ang isang tao ay makatamo ng buhay na walang hanggan? Sa ebanghelyong ito ang lumalabas na konklusyon doon sa sitwasyon ng lalaking lumapit kay Kristo. Nakita natin na napakatapat ng kanyang katanungan. Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay, matamo ang buhay na walang hanggan? At ang sagot ni Kristo ay ang ibalik sa kanya ang kautusan ng Decalogo o ng Ten Commandments. Hindi ka ba pumatay? Hindi ka ba nangalunya, nakiapid? Hindi ka ba nagnakaw? Hindi ka ba sumaksi ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa? Ginalang mo ba ang iyong mga ama't ina? So ang mga kautusang ito, na alam nating the commandments of God, ang sabi ng lalaking ito ay, mula pa po pagkabata ay tinupad ko na. At ang sabi dito sa Ebanghelyo, nagiliw ang Panginoon. Sapagkat bihira sigurong makakita ng isang taong sasabing ginampanan niya
Mula pa pagkabata ang inuutos ng Panginoon. Pero nakakuha si Jesus ng isang bagay na kulang. At ano yung kulang sa taong ito? Sabi niya, ibenta mo lahat ng iyong properties, ipamigay mo sa mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At saka ka bumalik at sumunod sa akin. At nalumbay ang lalaking ito sapagkat hindi niya kayang bitawan ang kanyang yaman. Mayaman siya. Kaya paulit-ulit na sinabi ni Jesus, napakahirap para sa isang mayaman ang makatamo ng paghahari ng Diyos. Bakit po? Dahil hindi niya kayang bitawan, to detach, to renounce his material wealth for the sake of the kingdom of God. Ang mauna ang Diyos. Higit sa kanyang yaman, ang mauna ang Diyos. Ang mapalapit sa Diyos. At dulot niya lahat kaya mong layuan, i-give up o ibigay. It may not be your riches, it may be power, honor, a relationship. May mga bagay na sumasagabal na siyang yaman ng ating puso. Where your treasure is, there your heart is. Kaya ang tunay na yaman sana ng puso ay walang iba kundi ang yamang makaisa ang Diyos. At yan ang tunay na buhay na walang hanggan. To be one with God and nothing else. Alam nyo, naalala ko lang si Saint Francis of Assisi na anak ng isang merchant, may kaya, maging marangya ang buhay, pero nagdesisyon siyang hubarin ni ang kanyang kasuutan, ni ang yamang meron siya, at ibigay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos. And one time, he went to a chapel sa Porciuncula, nakita niya yung Jesus na nakapako sa krus at nakarinig siya ng mensahe. At ang sabi ng tinig na ito, Francis, rebuild my church. Akala ni Francis of Assisi, yung rebuild, ang ibig sabihin ay ayusin niya yung simbahang kapilya kung saan siya nagdarasal dahil sira-sira nga naman. So the following day, he brought in the brothers niya ng mga Franciscans to rebuild that church, only to realize na mas malalim pala ang kahulugan ng rebuilding the church. Na namumuhay na pala ang iglesia at ang mga kaparian at obispo sa karangyaan. They were too material na, napakayaman, napaka-lavish na. And Christ was asking Francis that in rebuilding, sa pagbubuo ng simbahan, kailangan niyang bitawan ang yaman niya, ang kapangyarihan niya. At yun ang poverty, ang karalitaan, isang panata na tinahak ni Francis of Assisi. Na sa kanyang kawalan at karalitaan, ang tunay na yaman ay ang Diyos na siyang nilalapitan. Marami tayong issue ng yaman sa Pilipinas. Napakayaman ng ating bansa. Because wealth is a blessing. Kaya kahit kay Abraham, may yaman siyang tupa, hayop, lupa, mga anak, yaman. Ito'y blessing ng Panginoon, hindi to curse. Pero such material blessings can also be a hindrance in our being connected and one to God. Dito natin nakita yung mga magkakapatid na hango sa yaman, nagkasira-sira dahil kinakamkam ng iba. Ito rin yung issue ng ating lipunan na mayroon naman palang bilyon-bilyon na pera ang pamahalaan at tinatanong natin kung sino ang mas nakinabang. At doon tayo nagsasabing sayang ang poder ng posisyon na sana'y ginamit para higit na mapaglingkuran ang mas nakararaming maralita at hindi lamang ang mga piniling mga nabasbasan. Because wealth is really a temptation.
Kaya ang hamon ni Kristo rito sa mayaman, sell what you have. Perhaps, yun din ang hamon sa atin. Anong naging sagabal sa atin para higit na mapalapit sa Diyos to be one with Him in eternal life? And to some of us, siguro ito yung yamang merong tayo at hindi natin kayang mauna ang Panginoon sa buhay natin. Try to join on this journey. And may I now ask you to come into prayer. Lord, hindi naman kami ganun kayayaman, Panginoon. Pero meron kami mga hindi kayang bitawan. Mas nauna pa siya kaysa sa iyo. Maaring ito'y anumang maliliit na material na bagay na meron kami kasama ng aming talento, kasama ng aming mga possessions, kasama pati yung mga relasyon namin na kahit bawal, matigas namin itinutuloy. Lord, help us to renounce them, that we may truly be pure, to come in to bring you to be the most important treasure in our life. Bless us, Lord. Amen. Marami pong salamat at anyayahan ko po kayo na mag-subscribe po dito sa atin sa YouTube. Nako, paki-push naman po so we can bring this word and message to more people. At lalo tigit yung mga hindi sumisimba. We want to hit those people and the young na maaaring naghahanap ng purpose, and we hope we add more to their reality of life. At paki-share din po yung aming Facebook. Marami pong salamat dito sa Sunday Gospel Reflection ng Conversations with Father Jerome SVD.